Salamat kuya. Hindi dahil sa'yo, di kami makapagtapos ng pag-aaral kay Deo. Di namin matutupad yung pangarap namin. Walang yung Bullet. Deserve mo yan. Kasi yung mga panahon na nangangalakal ako, tutulungan mo naman ako. Bullet! Naalala mo pa ba yung nagbubuhat tayo ng Dorabox tsaka rep? Oo naman kuya, naalala ko yun. Bigat no? Salamat Kaya nga eh. Tara Bullet, kunin natin. Kapitan mo to. Buhatin ko to. Kuya, kaya mo yan? Oo naman, kayang-kaya ko to. Para sa graduation pin ng kuya mo to. Tara. Bullet, panigurado. Laki kikitain natin nito. Ipambayad tayo sa graduation pin ng kuya mo. Oo nga kuya, kahit mabigat, kinakaya ko para lang kay Kuya Deo. Tara, Bullet. Malapit na junk shop dito. Mga kapatid ko yun ah. Tulungan ko nga muna. O Bullet, kaya mo ba ba? Unting tisa lang. Malapit na tayo sa junk shop. Oo kuya, kaya ko pa. Uy, si Utol oh. O Bullet! Baba mo yan. Baka na magbubot yan. Baka mo lang tong bag ko. Sige kuya. O kuya, Tol. ka lang. Tol, sakto. Jackpot to. Pag nabenta natin to, mababayaran natin yung graduation fee mo. Oo nga Tara. kuya, tingin ko nga rin. Tara kuya. Tara. Tulungan ko na kayo magbenta. Gugutom na rin ako eh. Tara. Tara. Naawa nga ako sa'yo nun, Bullet eh. Yung liit-liit mo pa, tinutulungan mo ako mga lakal. Bigat-bigat kaya na mga binubuhat natin. Kaya mo pala yun. Okay lang yung kuya. Tignan mo naman buhay natin ngayon. Ang ganda na. Tapos natupad mo pa yung pangarap sa amin ni Kuya Deo. Dahil sa pagtsatsaga natin yun, Bullet. Hanggat may Diyos, may pag-asa. Ikaw kuya, gusto mo pa bang mag-aral? Hindi na siguro. Tsaka, matanda na rin ako. Meron na rin naman tayong negosyong junk shop eh. Bullet, bahala ko na sana mag-asawa eh. Alam mo naman, matanda na ang kuya niyo. Oo nga kuya. Kailan ka ba mag-aasawa? Mukhang masinsinan ang usapan nyo ah. Kaya nga ate, si kuya nagbabalak na mag-asawa. Tama yun. Tanda na rin naman yung si Kuya Eric mo para naman malagay na rin siya sa tahimik. Wala yun ate. Pinag-uusapan lang namin yung mga panahon na maliit pa si Bullet. Naalala ko na naman tuloy. Pasensya ka na pala Eric ah. Nung mga panahon maliligaw pa ako ng ganda. Di ba kinausap na kita? Di ba sinabi ko huwag lang dadaan dito? Di ka pa rin nagdadala no? Gusto mo gawin ko ulit yung ginawa ko sa inyo nakaraan? Ate, ano ba? Marangal naman tong ginagawa ko ah. Marangal, ipinapahiya mo ko. Umalis ka nga dito sa harapan ko, doon ka magbuti. Huwag dito. Alam mo lang dito yung mga kaibigan ko, pinapahiya mo ko. Sira ulo ka ata. Umalis ka nga dito. Ano nga, buti? O ano nangyari? Hindi naman si ate. Nakakait yung mga damit ninyo. Tama! Tama yan! Lumayas kayo! Magsama-sama kayo! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Alis na talaga kami dito ate. Hindi na namin matiis yung ugali mo. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Matiis yung ugali mo. Alis na kami. Lumayas kayo! Mga buwisit kayo! Sus, ate, wala yun. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Tsaka, kitang-kita naman sa'yo. Laki ng pinagbago mo eh. Pero salamat pa rin Rick ha. Kasi naitaguyod mo yung mga kapatid natin. Yung mga panahong wala ako. Nga pala, saan nga pala kayo nagpunta noon nung napalayas ko kayo? Yo, ano tayo na ito? Wala naman tayo matutulugan. Siguro, kahit din alam muna sa gilid-gilid, importante makatulog tayo. Sige kuya, basta magkakasama tayo. Okay lang. Eric! Ba't ang dami niyong dalang gamit? Nalayas po kasi kami ni ate. Saan na kayo pupunta niyan? Hindi nga po namin alam kung saan kami tutuloy. Ah, gusto niyo mayroon ako dito. May bakante ako dito ng apartment. Baka gusto niyo. Wala po kasi kaming pambayad eh. Alam niyo naman po, nangangalaka lang ako. Okay lang yun, Eric. Basta may matuluyan lang kayo. Sige, sige po ate. Sige po ate. Tara kuya. Tara. Pag nakaluwag-luwag ka na lang, saka ka na lang magbigay-bigay. Yan eh. Sige po. Salamat po. Bahay nito kuya. Ikaw nang bahala dyan, Rick ha. Nalinis ko na rin yan. Maraming salamat po ate Grace. Napakabuti niyo po sa amin talaga. Sige, Eric. Walang ano man. Importante, may matuluyan kayo. Salamat po ate Grace. Salamat po. Sige, sige. Buti nga eh. Napakabait na ate Grace. May-ari ng junk shop. Pinatira niya kami sa apartment. Kahit wala kayong pambayad. Sobrang bait nun ni ate Grace. Ah, si Grace. Kilala ko yun si Grace, yung may-ari ng apartment. Ang alam ko, lumipat na sila sa probinsya eh. Eh,
Alam mo ba kung saan probinsya siya nakatira? Ang alam ko, umuwi sila sa Summer Leyte. Pero hindi ko alam dun kung saan yung lugar eh. Pero marami naman silang kamag-anak yan eh. Kung mag-alala, magtatanong ako sa kanila para malaman natin yung address nila doon. Sige te, kahit bukas na bukas, puntahan natin siya. Para naman makapagpasalamat ako sa kanya. Sige kuya, punta natin si Ate Grace. Naalala ko pa yun eh. Napakabait nun. Sige, pagkatapos natin kumain, pupuntahan ko yung kamag-anak niya para matanong ko yung address. Para bukas, makapunta na tayo sa kanila. Nga pala, tawagin natin si Deo. Ipaalam natin na nakagraduate na si Bullet ng criminology. Saka next month, training niya na rin para malaman din ni Deo. Hello, Deo. Hello ate, bakit? Kamusta ka naman dyan? Okay lang naman ate. Mabuti naman kalagayan ko dito. Nga pala, may babalita pala ako sa'yo. Ano yun ate? Si Bullet, graduate na ng criminology. Baka next month, magti-training na siya sa Nueva Ecija. Kailan ba yung uwi mo? Ay, ganun ba ate? Ayos yun ate. Magkakaroon na tayo ng kapatid na pulis. Buti na lang, unti-unti na natutupad ni Bullet yung mga pangarap niya. Kaya nga kaya tinatanong kita kung kailan ka uuwi. Para sana bago umalis man lang si Bullet sa training, nandito ka. Ganun ba ate? Hindi ko pa kasi talaga alam ate kung kailan ako makaka-uwi eh. Pero pagtapos na ng training ni Bullet, baka pilitin ko makauwi. Nga pala, pwede ba makausap si Bullet? Oo, sige, nandito naman si Bullet eh. Bullet, kausapin ka doon, pwede yun. Hello, Bullet? Hello kuya. Ano, kamusta na? Okay lang naman kuya. Salamat nga pala sa'yo kuya. Hindi mo ako pinag-aral. Hindi ko matutupad yung pangarap ko maging pulis. Wala yun, syempre, kapatid kita eh. Tsaka huwag ka magpasalamat sa akin, magpasalamat ka rin sa kuya mo. Kasi kung di dahil sa kanya, baka di ka rin talaga nakatapos. Oo nga pala kuya. Sana pagtapos ng training ko, makauwi ka. Para makapagbanding naman tayo magkakapatid. Oo, Bullet, iyan mo, pipilitin ko makauwi. Basta, babalitahan ko na lang kayo kung matutuloy ako o hindi. Hello kuya, kamusta na? Okay lang naman, tol. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang, tol. Medyo maganda naman yung kalagayan ko dito, tol. Nga pala, kamusta na yung negosyo natin dyan? Okay na okay. Laki ng income natin. Ayos yung tol, mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, napapaandar mo ng maayos yung negosyo natin dyan. Oo naman, tol. Alam mo naman, mula pagkabata natin, ayan na yung hanap buhay natin. Kaya kayang-kaya ko yun, tol. Oo, tol, ayos yun. Malaki naman tiwala ako sa iyo eh. Kayang-kaya mo pa unlarin yung negosyo mo na yan. Tol, kaya mo, sa susunod na araw, pipilitin ko talagang makapagpaalam kay boss para makauwi ako dyan sa lugar naman natin. Para mapagmandin naman tayo ng mga pagkakapatid. Oo, tama yun. Tagal na rin namin dito di nakikita eh. So nga eh. Kaya mo tol, pipilitin ko makauwi. Basta, sabihan ko na lang kayo kung anong balita, kung makatutuloy ako sa pag-uwi ko eh. Hindi. Ikaw din, mag-ingat ka rin. Sige tol. Babay na muna. Yeah. Yeah. Tara, alam ko, dito na yung bahay niyo. Sino yan? Tao po. Oh, Lysen! Ano mo nalaman dito? Tinanong ko yung kapatid mong si Melo doon, binigay yung address niya, kaya napunta kami dito. Eh, sino kasama mo? Si Eric, saka si Bullet. Gusto kasi niya magpasalamat sa'yo ng personal eh. Buti nag-ayos-ayos na kayo magkakapatid. Oo nga te, halos matagal na rin, ilang taon na rin okay na kami. Matagal na kami magkakasama ulit. Mabuti naman. Eh, kumusta na yung buhay-buhay niyo? Okay naman te, si Eric, may-ari na siya ng sarili niyang junk shop. Wow. Tapos si Bullet naman, magti-training na sa pagpupulis. Tapos yung kapatid namin si Deo, nasa barko siya ngayon, nakailang sampa na siya, sima na kasi siya ngayon. Ganda na ng buhay niyo. Buti naman. Pasok muna kayo dito. Tara, makapag-ano kayo. Tara. Baka malayo pa dinayo niyo ah. Kumusta ka na, Rick? Si Bullet, ang laki na. Binatang-binata na. Okay lang naman kami, Ate Grace. Saka nga pala, Ate Grace, maraming salamat ah. Nung mga panahon walang-wala kami, ikaw ang tumulong sa amin. Oo naman. Kasi nakita ko rin naman yung kalagayan niyo. Sobrang hirap din ang pinagdaanan niyo. Magbibenta na po ako ng kalakal. Ah, sige. Lagay mo lang doon, Eric.
tara dito. Pabilang na rin. Sampung MP ate. 8 bilog. Sige, Eric, palagay na lang dito. Bali, 70 yung total lang na ano mo, na bote. Ate, wala po akong barya dito eh. Sige, sa'yo na lang yung sukli. Lagi ka naman nagbebenta dito eh. Salamat po. Sige. Eric, saglit lang. Bakit pa ate? May gagawin ka ba mamaya? Wala naman po. Ate. May bibigay sana ako sa'yo mamaya eh. Pagkain ng mga kapatid mo para kahit papano may pangkain kayo. Salamat po ate ah. Ang bait-bait niyo po sa amin magkakapatid. Wala yun, Eric. Nakita ko naman kasi mabait ka. Tapos lagi mo rin tinutulungan mga kapatid mo. Sige po ate. Dito na po ako. Balik ka mamaya ah. Sige po. Sige. Alam mo, Ate Grace, napakalaki ng utang na loob namin sa'yo. Hindi dahil sa'yo, wala kami sa kalagayan namin ngayon. Kaya sana, Ate Grace, tanggapin mo to. Ano ka ba, Rick? Huwag mo na. Kung ano mang kalagayan nyo ngayon, deserve nyo yun. Tsaka yung tulong ko sa inyo, bukal sa loob ko yun. Tsaka hindi ako humihingi ng kapalit. Masaya ako kung anong narating nyo ngayon, magkakapatid. Ate Grace, maraming salamat talaga. Hindi ka namin makakalimutan sa lahat ng tinulong mo sa amin magkakapatid. Wala yun, Rick. Ang mahalaga, nag-ayos-ayos na kayo magkakapatid. Ikaw naman, Aisen, kumusta ka naman? Buti na, bago ka na. Oo, mate. Okay naman na ako. Buti nga nung mga panahong naliligaw ako ng landas, tinulungan ako ng mga kapatid ko. After nila akong tanggapin ulit, na-realize ko na yung mga pagkakamali ko, kaya nagbago na ako. Nga pala, dito na kami, te. Kasi dumaan lang talaga kami dito sa inyo. Kasi gusto ko lang talaga makita ni Eric at magpasalamat sa iyo ng personal. Huwag kang mag-alala, te. Babalik pa naman kami. Sasama na namin si Deo pagka-uwi niya para makita mo rin siya. Masaya ako na nakita ko kayo magkakasama magkakapatid. Pagkatapos ng mga pagsubok ng mga pinagdaanan nyo, tama yan, magmahalan kayo magkakapatid. Huwag din kayo makakalimot tumawag sa puong may kapal. Salamat, Ate Grace, ha. Dito na kami, ha. Sige, mag-iingat kayo ha. Huwag kang mag-alala. Ate Grace. Babalik pa naman kami, Ate Grace, pag nandiyan na si Deo. Sige, salamat sa pagdalaw. Mag-iingat ka dun, Bullet, ha. Basta pag may problema ka, tumawag ka lang sa amin agad. Oo, te. Alam mo naman, matagal ko ng pangarap, te. Kayang-kaya ko yan. Sige. Yung Bullet, galingan mo. Alam ko naman na kayang-kaya mo yan eh. Hoy, Ako ba? kuya. Sige, ingat ka, ha. Ito na ako, kuya, ate. Nag-aalala ako kay Bullet, Eric. Alam mo naman na mahirap ang pagtitraining sa pagpupulis. Ate, huwag kang mag-alala kay Bullet. Simula pa lang pagkabata yan, dami na pinagdaanan yan. Tsaka, kayang-kaya niya yan. Sisiw lang sa kanya yan. Sa bagay, tama ka dyan. Pagdasala lang natin silang dalawa ni Deo. Tara na, pasok na tayo sa loob. Tol, kamusta nga pala yung training mo? Okay lang, kuya. Baka matistino ako sa Maynila eh. Ayos lang yun, Tol. Kasama talaga sa pagpupulis yun. Madestino ka sa malalaking lugar. Pero huwag ka mag-alala, kayang-kaya mo yan. Oo, kuya, kakayanin kita. Ayos yun, Tol. Wala naman ako sa'yo. Tara, Tol. Hindi tayo, lumalakas sa ulan eh. Na, wala. Sa atin sila ate. Ano, ulit. Oh, nandiyan na pala kayo. Hindi man lang kayo nagsabi, hindi man lang namin kayo nasundo. Eric, nandito na sila, Deo. Tol. Nakapagod sa biyahe. Lakas sa ulan sa labas. Pasensya na po pala. Hindi ko po nasabi agad na uuwi kami ni Bullet. Buti magkasama kayo ni Bullet. Opo ate, ang totoo niyan, sa barko pa lang, tinunsyaba ko na si Bullet na sabay na kami umuwi. Para kahit pa paano, surprise naman namin kayo. Kaya naman pala eh. Opo. Pero mabuti rin yan na magkasama na kayong umuwi po. Oo, te. Yung tsaba ako ni kuya eh. Nga pala, baka sa Maynila ako madistino. Pero uuwi naman ako dito. Ako naman ate, pinayagan ako ng bus ko. Kaya nakauwi ako ngayon. Buti nga, mabait yung amo ko eh. Napo pala ate, may mga dala po akong pasulubong dito sa bag ko. Para sa inyo po lahat ni kuya. Mama. Sige na, magbihis na kayo na ni Bullet. Kami na mag-ayos ng gamit niyo. Sige po. Eyo, Bullet! Dalian nyo dyan!
Subukan natin tong bagong biling video okay ni Eric. Ito na ate. Tara, para makapag-banding naman tayo. Sakto, marunong din ako manta eh. Go. Sige ate. Tagal-tagal na rin ako din nakakanta sa barko eh. Sakto lang to. Na panahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Bakit niyo naman ako? Tatandaan mo pa ba? Na tayong dalawa ay unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumulak. Ang buhay parang isang biyahe. Marami kang pagdadaanan, merong mga lubak na sumisimbolo ng mga pagsubok natin sa buhay at kung paano natin ito haharapin. May mga stopover kung saan may mga makikilala tayong tao, dadaan lang sa buhay natin. Kung minsan blessing at kung minsan naman magtuturo sa atin ng aral at papakita ang realidad ng buhay. At sasampalin ka ng katotohanan. Kaya sa bawat pagsubok na pagdadaanan mo, lagi mo lang piliing lumaban at huwag makakalimot lumapit sa poong may kapal. Maliligaw ka ng landas kung minsan para may matutunan at makakuha ka ng aral sa buhay. Mga lubak sa buhay, nahahamunin ka at susubukin kung gaano ka katatag at kung paano mo haharapin ang mga problema ang kinakaharap mo. Lagi mo lang tatandaan, nandiyan ang pamilya mo palagi, handang suportahan at gabayan ka. Maligaw ka man ng landas at makagawa ng mga pagkakamali, hindi sila mawawala para itama ang pagkakamali mong nagawa. At laging nandyan, handang tanggapin at mahalin ka. Sa huli, ano man ang mangyari, lagi nandyan ang pamilya mo, handang suportahan at mahalin ka. Simpleng buhay pero masaya, simpleng pamumuhay, basta't kumpleto at masaya ang pamilya. Okay na yun. Salamat sa'yo. Salamat, Ama. Lagi tayo, no?